Sabi po natin kanina, walang prinsipe rito, walang prinsesa, walang hari, walang reyna. Pero may mga anak ng Diyos po rito sa ating pong kalagitnaan na dinala ng Diyos na sa Kanya isasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? So sabi, ang pagkatawag doon, higit pa sa hari, ano po? Praise God. So, may mga panalo po ba ang buhay ng bawat isa sa atin? So masarap po na meron po tayong malaking lalagyan kapag tayo po ay darako sa ating pong Panginoon. Dahil ang Panginoon, di po natin alam kung saan lalapag o kung anong klase ang Kanya pong pawawalan sa ating pong kalagitnaan sa pamamagitan ng Kanya pong kapangyarihan. Subalit ang katotohanan, tiyak ito ay makabubuti at makakapagpaunlad sa ating pong buhay, pananampalataya. Amen po? So basahin po natin yung ating pong theme of the month for the month of September. Yung pong pagbabasa ng may buhay, hindi yung arise and build a service-oriented ministry. Parang walang buhay, ano? So, basahin po natin sabay-sabay. Arise. Sabay-sabay po. 1, 2, 3. Arise and build a service-oriented ministry. Isang palakpak pa po sa ating pong Panginoon. Amen. Bawal po ang matulog, ano? So sabi nga po nung 6 pong naatinan pambihira daw po yung nakakagawa ng nakapikit tapos nakangiti pa. May makapal pang salamin. So wala po dito nun sa atin. Amen po ba? So bawal po ang antukin dahil pag po tayo pumunta rito, ibigay na po natin yung ating sarili sa ating pong Panginoon. At huwag po nating hayaang mamasyal yung ating pong mga isip. Amen? Totoo po yun na habang naririto tayo, pwede pong mamasyal yung ating pong mga isip. Yung isip, pwedeng nasa palengke, pwedeng nasa labahin, pwedeng nasa lutuan. Tama po ba? So, wala pong sumasagot. So, ibig sabihin, wala po nun sa ating pong kalagitnaan. So, sabi po rito, arise and build a service-oriented ministry. Ang ating pong tema ay nandun po sa Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Sige po, paki-plus na lang po yung Word of God. Praise God. So, nakalagay po rito, so the parable of the talents in Matthew continues a series of Jesus' teaching, emphasizing watchfulness and being ready for the Lord's second coming. Subalit bago po ako magpatuloy, ang sabi po doon, a service-oriented ministry. Sabi po doon, isang ministeryong nakatuon sa paglilingkod. Amen po ba? So kung ngayon po ay nakasuot po kayo ng pagkaganda-ganda, pwede po bang pakihubad at magsuot muna po tayo ng apron? Amen po ba? So, ibig sabihin po, hindi po yan literal. Ibig po sabihin yung ating pong pagkatao. Ano man po ang sitwasyon natin sa buhay, ngayon pong umaga, tayo po ay darako sa pagsamba sa Panginoon, hindi bilang kung ano man meron tayo, kundi ang kapakumbabaan bilang paglilingkod sa Panginoon. Pag po kasi naiisip ko yung tinawag na paglilingkod or alipin, parang iyon yung nakikita ko na, sa vision na nakikita ko, yung apron po ba bilang paglilingkod, bilang pagsisilbi. Ang ating pong Panginoon nung nagsilbi, natatandaan po natin nung naghugas po siya ng kanyang mga alagad ng mga paan nito, ito po ay nakagapos ng tuwalya, yung kanya pong bewang. Amen po ba? So siya po ay talagang, siya yung the greatest at siya yung pinaka-perfect example po natin bilang servant. Kanina po yung ating pong napag-aralan, doon po kanina about money, kung paano tayo pinagkatiwalaan ng ating pong Panginoon. Subalit ang Panginoon, hindi po siya nagbibigay ng tira-tira, lagi pong bago. Amen po ba? So nakakamangha po ang ating pong Panginoon. So pag po binasa natin, nandiyan po, the parable of the talents in Matthew continues a series of Jesus' teaching, emphasizing watchfulness and being ready for the Lord's second coming. Sabi po dito, only the faithful will hear Christ's eternally significant words. Well done, good and faithful servant. So sabi po doon sa ating pong mga binasa, sa ating pong mga buhay, will you hear the Lord speak that to you? The choice is entirely yours. Nasa sa iyo ang ganap na pagpapasya at pagpili. Amen po ba? So, pakita po natin muna yung ating pong verse in Matthew chapter 25, verse 14 to 30.
So, ito ay katulad din ng isang malaking Okay, di ko po makita. Okay. Ito ay katulad din ng isang lalaking papaalis ng bansa. Tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwalaan sa kanya-kanyang mga ari-arian. So, sumunod po, verse 16. Verse 15, ibinigay niya sa isang alipin ang 5 talento, sa isa pang alipin, sa isa pang alipin, ang sabi dito ay binigyan din niya ng 2 talento at sa isa pong alipin ay binigay niya po rito yung isa. Siya na nakatanggap ng 5 talento ay nangalakal at tumubo ng 5 pang talento. Verse 17, gayon din ang nakatanggap ng 2 talento, siya ay tumubo ng 2 pa. Verse 18, ngunit siya na nakatanggap ng 1 talento ay umalis, siya ay naghukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. So verse 19, pagkatapos ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at sila ay nagbigay sulit sa kanya. Verse 20, dumating ang nakatanggap ng 5 talento at nagdala siya ng 5 pang talento. Sinabi niya, Panginoon, ipinagkatiwala mo sa akin ang 5 talento, narito, bukod dito ay tumubo po ako ng 5. Verse 21, sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Verse 22, dumating din ang nakatanggap ng 2 talento. Sinabi niya, ipinagkatiwala mo sa akin ng 2 talento, tingnan mo, bukod dito ay tumubo pa ako ng 2. Verse 23, sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, magaling ang iyong ginawa, ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So verse 24, sabi po dito, dumating din ang nakatanggap ng 1 talento, sinabi niya, Panginoon, kilala kita na ikaw ay isang malupit na tao. Umaani ka sa hindi mo inihasik at nagtitipon sa hindi ikinalat. Dahil sa takot, ako ay umalis at tinago ang iyong talento sa lupa. Narito ang para sa iyo. Verse 26, sumagot ang kanyang Panginoon, ikaw ay masama at tamad na alipin. Nalalaman mo na ako ay umaani sa hindi ko inihasik at nagtitipon sa hindi ko kinalat. Nararapat sana na inilagay mo ang aking salapi sa mga mamaliit na salapi at sa aking pagdating ay tatanggapin ko ang aking salapi na may tubo. Sabi dito, verse 28, kunin ang sa kanyang talento, ibigay sa kanya na may 10 talento. Verse 29, ito ay sapagkat bawat mayroon ay bibigyan pa at siya ay tatanggap ng sagana. Ngunit sa kanya na wala, maging ang nasa kanya ay kukunin sa kanya. Verse 30, ang walang silbing alipin ay itatapon sa kadiliman. Sa labas, doon ay mananangis at magngangalit ang kanya pong mga ngipin. So, sabi po doon na pag-aaralan po natin yan at iyan po ay nabasa po natin. Maigi po na pag-uwi po natin sa ating pong tahanan, iyan po ay muling mabalikan natin. At ito po ay ating ngunguyain, ngangatain upang makuha natin yung mga sustansya ng sinasabi ng ating pong Panginoon sa kanya pong mga salita. So sabi po rito sa talento, pinamagatan ko po ito. Ito po ay may pamagat, a service-oriented ministry. So sa habang pag-aaral po, ito po ay tumutukoy sa isang life of a servant. Kumbaga, ang buhay ng isang naglilingkod. O sabihin na nating alipin. Sabi dito, nasa sa atin ang ganap na pagpapasya. Yung sinasabi pong talento, in verse 14 and 15, sabi dito, represent any kind of resource we are given. God give us time, gift, and other resources according to our abilities, and He expects us to invest them wisely until He returns. We are responsible to as well what God has given us. The issue is not how much we have. How much, sabi doon, but how well we use what we have. Meron po ang issue daw po ay hindi how much, kundi how well we use what we have. So makikita po natin, sabi doon, kung gaano natin pinaghusay, kung gaano nito pinaghusayan o paghuhusayin pa.
Sabi dito, mayroon tayo nitong lahat na binigay ng ating pong Panginoon. Amen po ba? So sa verse 19, makikita po natin doon, ito po ay tumutukoy po doon sa binigyan niya po ng talento. So sa verse 19, yung tinatawag pong the master. So ayan po yung verse 14, masusundan naman po natin doon. So makikita po natin the master divided the money, talent among his servant according to their abilities. No one received more or less than he could handle. If he failed in his assignment, his excuse could not be that he was overwhelmed. Failure could come only from laziness or hatred toward the master. So ang failure daw po ay magmumula lang saan? Sa katamaran o kaya mayroon siyang pagkapuot sa kanyang master. Kaya hindi niya ginawa yung nararapat patungkol po dun sa isang bagay na pinagkalooban po ng talento ng ating pong Panginoon. Amen po ba? So habang binubulay-bulay po natin ang salita ng Diyos, marami po tayong makukuha at marami po tayong mapipitas dahil ang Diyos po ay saganang magkaloob sa lahat ng bagay sa ating pong mga buhay. So makikita po natin, ang Diyos po ay napakabuti sa Kanya pong pagkakatiwala at tayo po bilang mga anak ng Diyos, ang buhay po natin na binago niya, kagaya po ng nabanggit kanina, ang buhay po na binago ng Diyos ay napakasarap. Amen po ba? Sa isang magulang po, kapag ang iyong anak ay namasdan mong hindi maayos ang gawa, nalulungkot po yung magulang, amen po ba? At ang nag-aaway ng mga anak ay hindi kalungkutan ng mga magkakapatid, kalungkutan at sakit ng loob ng kanya pong magulang. Amen po ba? Para pong malamlam tayo, ano po? So, sige po, tayo po ay naa-amaze sa ating pong Panginoon. Nakakatuwa po sa ating pong mga buhay. Ang sabi po dun sa master, you have been faithful with a few things, I will put you in charge in many things. Come and share your master happiness. In Matthew 25:21, repeated in verse 20. 6 short word actually just give important 1 plus the end. So, nakakatuwa po ang ating pong Panginoon. Sabi at katunayan, Jesus is back. Totoo po yun dahil ang Panginoon po, nung unang pumunta siya rito, tayo ay para iligtas sa pangalawang pagbabalik niya para maghusga. Amen po ba? At para dagitin yung kanya pong mga anak. So ngayon po, yung pagkakataon natin, paglilingkuran po ba natin ng Diyos? Hindi naman natin siya nakikita. Ang paglilingkuran po natin, yung mga nakikita nyo na yan at kasama nyo rito. Lalo na po yung mga nasa labas. Amen po ba? Amen. So, purihin po ang ating pong Panginoon. Nakakatuwa po. We know this is true. Does this mean we must quit our job in order to serve God? Siyempre, no, amen po. Dahil ba alam mong babalik ang Panginoon, kaya hindi ka na lang magtatrabaho, kaya yung talentong binigay sa'yo, ibabaon mo na lang doon. Di po ba? So, dapat po sa ating pong mga Kristiyano, ginagawa po natin yung ating gawain, kaya may nakakakita o wala, ang Panginoon sa muli niyang pagbabalik, gampanin po natin yung ipinagkakaloob sa atin po ng ating pong Panginoon. Amen po ba? So sabi rito, in order to serve God, it means we are to use our time, talent, and treasure diligently. In order to serve God completely in whatever we do. For most of us, it means doing our life work out of love for God. Amen po ba to? Magtatrabaho tayo, hindi dahil gusto mo lang, kundi lagi mong naiisip na may isang napakalaking CCTV na laging nakatapat sa'yo kahit saan ka pumunta. Iyon ay walang iba, kundi ang Diyos mong manlilika. Nagiliw na minamasdan ka at tinitingnan habang ikaw ay nagtatrabaho sa kanyang ubasan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So, ang pagmamahal po ng Diyos ay hindi po natin kayang pantayan. Amen po? So, punta na po tayo sa number 1. Sabi po dito, may 5 po itong katangian. Sa number 1, sabi po rito, well done. Kung mapapansin nyo po, meron pong naka-red tag dun sa done. Sa Santiago chapter 1 verse 22, sabi dito, maging tagatupad tayo ng salita at huwag maging tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. So, sabi po doon, to the first 2 servants, Jesus said,
well done. They understood that the Lord wants us to work for Him, to do His bidding, not just listen to good sermon or read our Bible merely for knowledge. So, sabi po dito, hindi daw po tayo dapat nakapakinig lang ng salita ng Panginoon. Dapat po tayo yung tagaganap mismo ng salita ng Panginoon. Paano naman tayong gaganapin? Paano naman natin gaganapin ang salita ng Lord kung hindi naman tayo nagbabasa? Amen po ba? Wala yung power. Para yun magka-power, i-apply mo. Tiyak, yun ay may power. Amen po ba? Kung mayroong put into action, put into power para gumana. Amen po ba? So, sabi po doon, it is important to listen to what God's word said. But it is much more to obey, to do what it says. We can measure the effectiveness of our Bible study time by the effect it has on our behavior and attitude. Do you put into action what you have studied? Ina-apply mo ba ang iyong binabasa o ang iyong binubulay-bulay na salita ng Panginoon? Kayo lamang po ang makakasagot niyan at alam po iyan ng ating pong Panginoon. So, sabi pa po dito, sa Matthew verse 27 and 24, what was the difference between those Jesus called the wise builders and the foolish builders? In his Matthew 7:24, verse 27, nakikita po dito, the parable, the foolish heard His word but did not put them into practice. The wise builder heard His word and put them into practice. Kapag yung builders, madadaanan natin mamaya kung ano yung, bakit isinangkot ng Panginoon to sa usapin patungkol po dito sa servant. Kanina po ay napag-usapan po natin sa talentong binigay. Ngayon po ay sa pagkakataon na ating pong paglilingkod sa ating pong Diyos na buhay. O kaya nga po, baka iniisip natin, matagal pang dumating ang Lord. Hindi pa siya darating, ganito muna ako. Minsan po sa ating pong mga buhay, gusto pa natin sumausaw sa mundo. Kung meron man pong the best example dyan, walang iba kundi si Solomon. Natikman niya lahat. Ang pinakamarangyang sa buhay. Subalit sabi sa Ecclesiastes, lahat na yon ay wala. Dahil hindi niya ito madadala. Kung gaano mang karami meron tayo ngayon, lahat na yan. Ako nga po ay may biro, Natutuwa po ako, di po ba pagka may yumao, kagaya po nung nanay ko, nagtataka po ako pagka nakahiga sa ganun, bakit yung mga damit pit na pit? Hindi ko alam, nung pinanood ko po nung nandun yung nanay ko, ginugupit pala, kaya pala lumalapat. Sabi ko, paka-inosente mo talaga. Kasi gusto ko ngang malaman, bakit ganun pit na pit? Samantalang, di ba pag matigas, unat na ganyan, paano mo babaluktutin? Bakit ka ako nagkakasya yung mga damit na ganun? Pinagmasdan ko kung anong ginagawa. Pala ginugupit. Ang gusto ko lang pong sabihin sa ating kalagitnaan, kahit ano pa kaganda ang iyong damit na pinag-iipunan, pagdating ng panahon, isang sirang damit ang isusuot sa iyo. Amen po ba? So napakasarap pong paglingkuran ng ating pong Panginoon sa anumang kasuutan, anumang kalagayan, dapat top ang Lord sa iyong buhay. Amen po ba? Kaya po ako'y takang-taka doon, sabi ko, biro nyo, dami example, ganun pa, Kasi kahit marami kang damit sang araw, ganun lang damit susuot mo. Diba? Punit pa, hindi naman nakikita. Kasi nakahiwa nga sa likod. Kahit gaano kaganda yon. So makikita po natin, kundi ang Panginoon po kahit anong kasuutan mo, kahit anong kalalagayan mo, ang mahalaga po doon isang puso at buhay na nakasuko sa Kanya ng buong buo. Amen po ba? Praise the Lord. In Matthew 7, verse 24 and 27, these two lives, Jesus compared at the end of the Sermon on the Mount have several points in common. Parehas po dito. Sabi po dito, they both build, they both hear Jesus' teaching, and they both experience the same set of circumstances in life. The difference between them is not caused by ignorance, but by one ignoring what Jesus said. Sabi po do, eternally their lives may look similar. Dito po sa ating po mapapatunayan po natin. Bakit po sinabi ito ng ating pong Panginoon? But the lasting structural differences will be revealed. Saan? By the storm of life.
So ang pinakamahusay pong mag-build ng isang tahanan o mag-isang build ng buhay pananampalataya ay walang iba. Makikita to ang sukatan. Sabi dito, they both build. Totoo, parehas silang nag-build, parehas silang nakinig ng salita ng Lord. Yung isa in-ignore, di po ba? So makikita po natin, dito po tayo magkakatalo kapag dating ng sitwasyon at problema sa ating pong buhay. Kapag ikaw ay Kristiyano, na ikaw ay palabulay, palabasa, palanguya, palangata ng salita ng Lord, pagdating ng unos at storm ng iyong buhay, matatag ka pa rin kahit umiiyak ka. Pero kapag ikaw ay tamad at hindi ka nagbabasa sa salita ng Diyos, ikaw ay ngarag, nandun ka sa sulok, umangak at umiiyak dahil hindi mo alam ang gagawin mo. Dahil inuna mo dapat ang Diyos hanggang ikaw ay walang pagkakataon ng pagsubok at pag ikaw ay nagkaroon ng storm ng buhay, doon mo ilalabas lahat. Ngunguyain ang mga salitang nasa puso mo, bubulayin mo ang salitang nasa isip mo at palalakasin niya ng buong katawan mo upang anumang storm sa buhay, kaya mong alagwahan katulad ng agila kapag malakas ang bagyo, lalo siyang umaalagwa sa paglipad. Amen po ba? Pag po yung palakpak na yan sa Lord, mahina po yan. Praise God. So may kita po natin, what was the difference between those people called the wise builders and the foolish builders in Matthew 24 verse 27? So nabasa po natin, ano? The wise builder heard His word and put them into practice. So sabi po dito, put into, lakasan po natin, put into practice. So, praise God po, ano? So, number 2, sabi po dito, well done. So, ang naka-emphasize po rito ay walang iba kundi yung well. In Mark chapter 7, verse 37, sila ay lubhang nangingilalas na nagsasabi, ang lahat ng kanyang ginawa ay napakabuti. Ginawa niya ang bingi at ay nakarinig at ang pipi ay makapagsalita. Kung titingnan po natin dito sa panahon po ni Jesus, talagang ito po ay nangyari. Subalit sa ating pong kalagitnaan, pwede po ba nating itaas ang ating pong mga kamay? Lord, ang sabi mo po sa iyong mga salita, gawin mo, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Gusto po namin itong gawin mo sa aming pong mga buhay. Patuloy na makarinig ang aming pong mga spiritual ears. Patuloy, Panginoon, na kami ay hindi mapipi kundi makapagsalita at makapagpahayag ng iyong mga salita kung saan mo man po kami dinadala. Gawin mo po ito, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Patuloy mong buksan ang aming pong spiritual eyes, ang aming pong spiritual ears, at patuloy paganahin mo, O God, ang sensitivity ng aming pong espiritu sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin. So gusto po natin yung gawin ng ating pong Panginoon. Gusto niyo po ba yon? For example, in the realm of the gifts of the Holy Spirit, 1 Corinthians 14 verse 12, since you are eager for gifts of the Spirit, try to excel in those that build up the church. So, praise God, ano? Sabi po rito, yung tinatawag po ritong gifts. So, lahat po tayo ay mayroon nito. Tingnan po natin, meron po ditong 7 at maaari pong mayroon po tayo rito. Sabi po rito, kailangan po natin unang-una para magawa natin ang mga bagay na gifts na ito ay magkaroon ng kapangyarihan, we need the spiritual anointing. Amen po? Sino po ang gusto ng anointing? Taas ang 2 kamay! Of course, sa Lord po natin hihingin yan, di po ba? Mga kamay na yan, maraming kapangyarihan niyang kayang likhaan ng ating pong Panginoon. Biruin mo, kaya mo magpagaling, mga kamay na yan, di po ba? Di ka naman tapos ng doktor. Pag pinatungan mo ng kamay, gumagaling, di po ba? So, pambihira po yon. Sabi po dito, look at this gift of gifts and imagine the kinds of people who would have each gift. Number 1, prophets are open, bold, and articulate. Number 2, server. Those in ministry are faithful and loyal. Number 3, teachers are clear thinkers. Number 4, encouragers know how to motivate others. Number 5, givers are generous and trusting. Number 6, leaders are good, organized, and managers. Number 7, those who shows mercy are caring people who are happy to give them time to others.
Sabi dito, it would be difficult for the person to embody all those gifts. An assertive prophet would not usually make a good counselor. Tama po ba? And a generous giver might fail as a leader. When you identify your own gifts, and this list is far for complete. Ask how you can use them to build up God's family. At the same time, realize that your gifts can't do the work of the church all alone. Be thankful for people whose gifts are completely different from yours. So magpasalamat ka nga po sa tabi, sa kaliwa at sa kanan. Magpasalamat ka po sa kanya pong buhay. Sige, do it! Gawin po natin. Harapin niyo po. Hindi pwede naman ganon, di po ba? So sabi po doon, magpasalamat po tayo sa ating pong mga kapwa manggagawa, mga kapwa kapatiran. Dahil po, let your strength balance their weaknesses and be grateful that their abilities make up your deficiencies. Mga pagkukulang, sila ang iyong kapunuan. Amen? Anong sarap, ano? Kaya po kami, kapag po kami nagba-Bible study rito, lahat po kayo ay pinapanalangin namin. At ang panalangin namin, Lord, hindi lamang kami, lahat ng ministry gagamitin itong simbahan mo upang mapapurihan ka at parangalan. Dahil sabi nga ng Panginoon, dalulugod siya sa mga anak na nagkatipon-tipon sa kanya pong dakilang pangalan. At ang pinakamasarap doon, 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan, ang kanyang kapangyarihan naroroon sa kalagitnaan. Amen po ba? Praise the Lord! So kayo po, baka po kayo ay may time. Punta po kayo rito sa ating pong panambahan, magtipon-tipon po kayo. At makikita nyo po anong sarap na makita nyo yung inyong mga kapatiran. Kung ikaw ay mahina, noong mga oras na yon, ikaw pala ay lalakas. Isa sa kanila ang magpapalakas sa iyo na hindi mo inaasahan. Kaya alis-alis po muna sa mga comfort zone, ano? So, gamitin po natin itong ating pong panambahan. So, nakakatuwa po, doon po sa ating pong sinabi na sa ating pong mga kahinaan, ang Diyos po ang ating pong kalakasan. At isa pa po, naririto po tayo sa buhay ng bawat isa. Sabihin mo pa po uli, salamat, narito ka para sa akin. Kaliwa at kanan. Meron pa po. Narito ko para sa iyo. Wow! Sa palagay niyo po, natutuwa ang Lord? Amen! So, kaya po wala tayo pong ipagmamagaling sa buhay ng bawat isa. Sa buhay ng bawat isa, wala po tayong ipagmamagaling. Sa harap po ng Diyos, tayo po ay pantay-pantay. Kaya nga po, pag nagsuot tayo ng uniform, na apron, pare-parehas tayo. Amen po ba? So nakakatuwa po, napakasarap na mapakinggan ang mga ganitong pong bagay. So now together you can build Christ Church. Pagkaganito ang pagkakataon sa ating pong mga buhay. Kung ang layunin mo at layunin ko ay parangalan ng Panginoon, walang dahilan upang ikaw ay magtampo, upang ikaw ay magdamdam, upang ikaw ay hindi umaten, upang ikaw ay manlamig at manglupaypay. Dahil may kadahilanan ka na ang Diyos ay buhay sa iyong buhay na dapat mo siyang sambahin, luwalhatiin at parangalan. Amen po ba? So pag po nagkaganon, isa lang ang layunin natin, ang parangalan ng Lord. Kahit ka saan pumunta, sa labas, sa loob ng church, isa lang ang layunin natin. Parangalan lamang ang ating pong Panginoon. Hindi parangalan si ganito, si ganyan. Di po ba? Meron po ako isang nabasa sa Imagine Heaven. Siya po ay guro. Hindi po ito para sa mga teacher, ano? Siya po ay guro. Siya po ay isang professor. So, siya po ay nagkaroon ng instances na nakarating doon sa heaven parang ilang minuto. Hinarap siya ng Panginoon, sabi sa kanya, ano ang ginawa mo sa buhay kong pinagkalaob sa iyo sa lupa? Nagharap po siya ng mga, diploma. Magna cum laude po ako, ito po yung trophy, magaling po ako sa ganyan. Sabi ng Panginoon, lahat na yan basura. Hindi iyan pwede dito sa kalangitan. Sinagot siya uli, at tinanong uli siya ng Panginoon, ano ang ginawa mo sa buhay kong ipinagkaloob sa iyo? Hindi na po siya umimik. Nag-seek-in na po sa kanyang isip ang kapangyarihan ng Diyos at pinaalala sa kanya ang kanya pong ginawa.
Doon siya po nagsisi, pwede pa po bang bigyan niyo ako ng pagkakataon na ako ay makabalik sa lupa? Upang minsan pa, mapapurihan kita, mapagyabang kita sa mga tao na ikaw ay Diyos na napakabuti, napakabait. At pinagbigyan po siya ng Panginoon. Bumalik siya sa lupa, nagkaroon po siya ng pagkakaibang buhay, panibagong buhay na naglilingkod sa ating pong Panginoon, na punong-puno ng Kanya pong pag-ibig. Amen po ba? Pag puno ka po ng pag-ibig, kaya po yung lagpasan lahat. Kahit ikaw yung tama, okay lang, hindi naman mababago yung tama. Inaapi ka, ay ano, may mawawala ba sa'yo? Makipag-away ka ba, mananalo ka? Hindi naman eh. So ang pagpaparaya ay napakalaking bagay na pagbabago sa ating pong mga buhay. Amen po? So pagka ganun po yung nangyari, kayang-kaya natin paramihin ito sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. Are you excited pagpupunta rito? Praise God. Eh bakit? Di po ba? Pagpupunta ka rito, sabi nga pagka nakaganyan ng kamay mo, pagsamba, nakakabawas po ba yan ng kagwapuan? Di naman no. Maging ang ating pong pagtaas sa ating pong kamay, diyan po ay nalulugod ang ating pong Panginoon. Na-imagine niyo po ba kung si David paanong sumayaw? Sabi nga nung asawa niya, hari ka pa naman, para kang baliw. Di po ba? Sabi ni David, kulang pa yan sa Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran. Kaya po natin yan, Hindi po praise and worship. Parang may stapler yung mga kili-kili natin Bigay na po natin yung pinakamainam sa Lord. Pag sinabing lumundag, dahil lumundag. May paa naman Pag nakakita ka sigurado ng walang paa, tingnan ko lang kung di ka pa mabilis sumamba sa Panginoon. Bakit? Nakakita ka ng walang paa, huwag mo nang antayin na mawala ng paa bago ka sumamba. Maganda yung kumpletong ganyan. Taas mo kamay mo, minda ka mga paa mo. Di ba? Galaw mo yung katawan mo. Sabi nga, galaw-galaw. Galaw-galaw nga po tayo! Praise the Lord! So palakpak po sa ating pong Panginoon. Tayo po ba ay may napupulot, may nasasalo, may nasasalok? So, praise God. Sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ito po ay napakasarap namnamin Kapag ganito ka talaga naman, maa-amaze, pakikibalitaan ka ng kapitbahay mo, sana ganyan din ako. Sana, yung kanina sabi nga ni Pastor Rael yung narinig niya, sana all. Hindi po sana all. Kaya all through Jesus Christ. Amen? Kaya yan. Bakit? Tayo po yung magdidesisyon. Ayaw mo lang. Di po ba? So sabi dito in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi rito, kung meron kang bagong, sinasabi rito, kung meron kang brand new car, brand new bag, brand new dress. Kapag sa 2 Corinthians chapter 5:17, you are brand new people. Amen? Praise God. Hindi lang brand new ang bag mo, hindi lang bago ang sasakyan mo, kundi ikaw mismo, a brand new people, a brand new person. Amen po? Sabi rito, Christian are brand new people on the inside. Sa loob Yun yung pinag-uusapan po natin. The Holy Spirit gives them new life and they are not the same anymore. Sabihin mo sa iyong kaliwa at kanan, you are not the same anymore. Praise God, We are not reformed, rehabilitated, or re-educated. We are recreated. New creation, living in vital union with Christ. A conversion, we are not merely turning over a new leaf. We are beginning a new life under a new master. Lahat ng bago, pinag-uusapan, New life, sabi ng ating pong Panginoon. Dahil, kailangan natin ng we are new beginning, new life, under a new master. Sabihin niyo po, new master. Amen. While this newness is true individually, there is a new covenant. Kung may new master tayo, may new covenant tayo. A new perspective, a new body, a new church. Amen? Dapat dito sa church, wala na pong dramang bukid. Di ka lang nabate, ayaw mo na umaten. Dapat wala nang ganun.
Hindi yan makakapagparating sa langit. Biruin mo, kung nag-rapture, naiwan ka, ayaw mo simimba kasi nandun si ganito. Kung nag-rapture na bigla, paano? Nagbiro nga po si Brother Eddie nung revival, sana mag-rapture na. Napatingin kami ni Japet. Sabi namin, 2 lang kami rito, Lord. Paano yung iba? Di po ba? So, binawi ni Brother Eddie kasi gusto niya pa na maraming makakilala sa kanya at makasama doon sa kalangitan. Amen po ba? So, pag po tatalunin nyo yan. Kapag ka merong hindi sa'yo bumabati, batiin mo. Di ka binabati. Pagka hindi ka pa rin binati, batiin mo pa rin. Ngayon, kung tila siguro masama ang loob o madadaanan po natin yan. Ibibitin po natin yan. So, magpatuloy po tayo. Tayo po ba ay namamangha sa ating pong Panginoon? So, number 4 na po tayo, no? Number 3 pa lang po yata. Good, sa good tayo. Baka po tayo ay lumagpas. Sayang po So, sabi po dito, number 3 is good servant. In Luke chapter 22, verse 50, and then 2 Corinthians 5:17, nabasa po natin. Vines Greek Dictionary tell us that the word describe good character. It is also used, for example, to speak a good tree, a good ground, and to describe our good God. It is also the same of people being morally honorable. Ito po ay patungkol po kay Joseph Arimathea, who buried Jesus, was called a good and upright man in Luke chapter 23, verse 50. Alam niyo po ba na si Arimathea, si Joseph, siya po ay followers po ni Jesus? So hindi po siya nag-iisa, dalawa po sila. So, paano po natin malalaman yon? Ito po, sabi po dito, sa ating pong pinag-aralan, si Joseph po, sa sinatawag na Arimathea, was a wealthy and honored members of Jewish council. He was also a secret disciple of Jesus in John 19, verse 38. Si Joseph of Arimathea and Nicodemus, sila pong dalawa, were secret follower of Jesus. They were afraid to make this allegiance known because of their position in the Jewish community. Joseph was a leader and honored member of the Jewish council. Nicodemus, also a member of the council, had come to Jesus by night. Sa gabi sila pumupunta kasi secret followers sila ni Jesus. So, and later tried to defend him before the other religious leaders, yet they asked their reputation to provide for Jesus buried. Joseph of Arimathea and Nicodemus are good servant, were secret follower of Jesus. Now, may katanungan po tayo sa ating pong kalagitnaan. Are you a secret believer? Baka ikaw ay sekreto pang mananampalataya at ayaw mo pang malaman na ikaw ay born again pala at sumisimba ka dito. Dapat po, ilalantad po natin yan. Kung mayroon man tayong iyahayag, walang iba ang pinakamainam na ilantad, kundi ang isang buhay na binago sa buhay na nakakabit at nakaugnay sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Siguro po, wala na ritong no? Sige po, palakpakan niyo po ang Panginoon. Sa Panginoon po yan. Huwag niyo po siyang titipirin. So sabi po doon, are you a secret believer? Do you hide your faith from your friends and fellow workers? Wow naman, tinatago mo pa ba yung pagiging Kristiyano mo? Hindi nga po dapat, di po ba? Sabi dito, subalit sa ating pong katanungan, good question. Kung mayroon man dapat at mabuting ihayag ay ito, this is an appropriate time to step out of hiding and let others know whom you follow. Pagkakataon mo na tong ihakbang na ikaw ay isang mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Tama na ang tagu-taguan. Amen po ba? Sabi doon, step out, So, nakakatuwa po na sinasabi po't pinapaalalahanan tayo ng ating pong Panginoon. Makikita po natin, kapag daw po itinago natin na tayo ay taga-sunod ng ating pong Panginoon, kabaliktaran, yung sinasabi po dito sa Matthew chapter 5, verse 45, it is used in the contrast of the evil and the good. Amen po? So, syempre, kaya mo hiyayag na ikaw ay Kristiyano, baka naman, meron pa tayong hindi
na isusuko sa ating pong Panginoon. Pero remember that, walang isa man sa atin ang pwedeng magkondina sa buhay ng bawat isa. Maaaring hindi pa lamang siya dumarating sa punto ng pagbabago at complete surrender sa Panginoon, pero tiyak at sigurado na siya ay darating din sa punto na yon. Kung darating din lang sa ganung punto, at yung pong may mga ganung sitwasyon, suko muna hanggang maaga-aga para mahaba ang buhay at masayang mai-enjoy mo ang pagsama ng Diyos sa iyo pong buhay. Masarap pong maglingkod sa Panginoon na malinis ang buhay. Kahit saan ka makarating, kahit saan ka pumunta, kahit sino ang nakakakita sa iyo, saan ka man pumaroon at pumarito, tiyak na tiyak, sasamahan ka ng Panginoon at ang kaningningan mo'y patuloy na magniningning sa iyong katauhan. At kaya mong bigyan ng kaliwanagan ang nasa iyong kapaligiran, hindi lamang yon una, ang iyong mga mahal sa buhay. Amen po ba? So, praise the Lord. So, nakakatuwa po. How should we determine to be? As new creation in Christ, sa ating pong nabanggit, we are to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. In Ephesians 4:24. So, sabi dito, sa ating pong mga natalakay kanina, it's a big wow. What a high calling to goodness, to righteousness. To God-like holiness, press toward that the goal in this life, and you'll hear Jesus call you a good servant. Palakpakan po natin ang ating pong mga sarili. Hallelujah! Anong inam, anong ganda ng ating pong nararanasan sa ating pong mga buhay kapag tayo po ay palaging nakaugnay sa ating pong Panginoon. So, punta na po tayo sa number 4, yung tinatawag na faithful. So, pag sinabing faithful, parang masarap talaga sa pandinig no? Pag sinabi po bang faithful, ano po sinasabi? Tapat. Sabi po rito, in 1 Corinthians chapter 4, verse 2, ayan po, mababasa po natin, gayon din naman, ang katiwala ay kinakailangang maging matapat. Jesus emphasized word, well done, good, faithful servant. Faithfulness is the one that re-emphasize in giving out of rewards. Nandun po yan sa Matthew 25, 21, 23, na daanan na po natin kanina. Kaya po ang sinasabi dyan, well done, and good and faithful servant. So may kita po natin, ganun po kabuti at katapat ang ating pong Panginoon. Pag sinabi pong faithful, dito po nakalagay po dito, meaning a servant does what his master tells him to do. We must do what God tells us to do in the Bible and through His Holy Spirit. Each day, God presents us with needs and opportunities that challenge us to do what we know is right. We know is right. So in Proverbs 20, wala na po dyan, sabi po doon, sa 20 verse 6, ang nakakatuwa po doon, living for God in this deceitful world. Sabi nga, hindi po madaling mabuhay sa mundong ito na punong-puno ng pandaraya at punong-puno ng kaguluhan at punong-puno ng kasalimuutan. Tama po ba at totoo? Totoo po. May problema ka ngayon, nalutas na, maya-maya meron na naman. Di po madali, di po ba? Andito na yung problema mo, di ka na makahinga. Pero sabi ng Panginoon, siya ang magbibigay ng tagumpay sa iyong buhay. So, wala po tayong dapat ikalungkot dahil nga sabi dito, it's day and present us with need and opportunities that challenge us to do what we know is right. So, sabi dito, living for God in a deceitful world can be difficult and lonely. Totoo po ba? Siyempre, pag ganitong sitwasyon, pag-usapan nga po kahapon doon sa prayer, kapag daw po may pinagdadaanan tayong sitwasyon, hindi po madaling manalangin. Totoo po yun. Even magbasa ng salita ng Lord, pero dapat mong piliin at pilitin ang iyong sarili, ang iyong katawan na magkalaban ng espiritu at laman, pilitin mo na makaalagwa ang iyong espiritu dahil kung sino ang binubusog mo, iyon ang lalakas at lulusog sa iyo. Subalit kapag ang espiritu mo, ang binubusog mo at pinalulusog mo sa iyong buhay, sigurado ang Diyos ay iyong kaagapay. Nakakita ka ba ng duyan? Sumakay ka na lang. Katulad ng kamay ng ating pong Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. So, pahintulutan niyo po akong basahin to.
Meron pong ganitong pong sitwasyon, yung pong mga daing natin sa ating pong mga buhay. Which is true, like Elijah. At the time, the great prophet Elijah felt so lonely, he wanted to die. So sabi rito, but God told him that there was, ano po yung sinasabi sa kanya? Kapag daw po tayo ay may matinding sitwasyon, ito po yung sabi ni Elijah sa 19 verse 4. Baka po ganito rin tayo at mag-isang pumunta sa ilang pagkatapos ng maghapang paglalakad ay naupo siya sa ililim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito. Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na nais ko no pong mamatay. Biruin nyo. Si Elijah, nasabi niya na yun. Subalit siya yung gumawa ng great miracle na pinakita sa kanya ng Lord 2 times. Di po ba? Kung si Elijah nakaranas ng ganito, ganun siya kadikit, kalapit sa Panginoon, sa oras ng kanyang kahinaan, gusto niya nang kunin ng Panginoon. How much sa ating pong mga buhay? Kaya dapat po, lagi po tayong dumadaiti, nagpapaapoy sa salita ng ating pong Panginoon dahil sa kanya pong kapangyarihan, tsak na hindi niya tayo pahihintulotang mapariwara, kundi tayo ay pagkakalaupan niya ng tinatawag na blazing fire, blazing faith. Amen po? So si Elijah po, nanghihina na po siya. Sabi niya, nag-iisa na lamang siya. Subalit sabi po sa kanya ng Panginoon, but God told him that there were 7,000 other faithful servants. So sa ating pong mga buhay, say it again, faithful servant. When feel let down after a great spiritual experience, remember that God's purpose of your life is not yet over. Sa buhay, sa sarili, kahit nag-iisa ka na lang, gumagawa ng tama, gumagawa ng mabuti, gumagawa ng may kagalingan at katapatan, kahit nag-iisa ka na lang, at hirap na, piliin mo pa rin maging matapat sa lahat ng ginagawa at maging tapat sa iyong pinaglilingkuran, walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Dahil sabi dito, ang tapat, baliktarin mo man, tapat pa rin. Amen? Tapat, baliktarin mo po yun, tapat pa rin yun. Kaya nga po sabi, kapag ikaw ay tapat sa Diyos, tiyak, tapat ka sa iyong pinaglilingkuran, tiyak, tapat ka sa iyong asawa, tiyak, tapat ka sa iyong pamilya, tiyak, tapat ka sa iyong employer, tiyak, sa iyong professor, tapat ka, sa iyong guro, tapat ka, at higit sa lahat, tiyak, tapat ka sa iyong pinananambahan. Amen po ba? Pero kapag doon sa simula ay hindi ka tapat, lahat na yun. Hindi yung pwedeng baliktarin dahil yun na yung katotohanan. Amen po ba? So ang tapat, kahit nag-iisa ka na lang, baliktarin mo man yun, mapalungkot siya, mapasaya siya, nananatili siyang tapat. Dahil unang-una, tapat siya sa Panginoon na kanya pong pinaglilingkuran. Amen po ba? So, masarap po na maging tapat sa Lord. Kapag tapat ka sa Lord, lahat na yan, kaya mong gawin ng katapatan. Tapat ka sa iyong asawa, tapat ka sa iyong pamilya, tapat ka sa iyong pinagtatrabahuhan. Amen po ba? So, yung life of a servant ay napakainam at napakahusay. Kaya nga po, nakakatuwa po. Kapag di tapat, alam na yung tugon sa ikatlong servant na ating pong nabanggit. Wicked, lazy servant. Sabi dito, dapat walang ganyan sa GIL. Amen po ba? Walang ganyan dito sa GIL. Lahat po tayo ay pagkakalooban ng Panginoon ng katapatan sa ating pong panglilingkod habang siya ay hindi pa bumabalik. Amen po? So kahit isa ka na lang, ang tapat at pagkasama mo ang ating pong Panginoong Hesus, kaya mo pa rin kahit sa ministry, ikaw na lang yung gumagawa, laging ikaw yung may assignment or what. Sabi nga, kahit ikaw na lang, kahit napakaliit na baga ang meron sa'yo, kaya mong pagbagahin at kaya mong hawahan ang lahat na yan dahil ikaw ay gagamitin ng Panginoon at bibigyan ng kapangyarihan upang mapalagablab muli sa paglilingkod sa ating pong Panginoon ang iyong mga kasama. Kaya gamitin po natin yan, ang kapangyarihan na binigay sa atin po ng ating pong Panginoon. Biruin mo, may isa ka lang, di po ba? Yung isang baga kahit maliit, pag hiniwalay mo yan, mamamatay yun. Pero kapag ito, sabi nga, paypayan mo.
Di po ba? Magbabaga yun at magbabaga. At dito kayang lumikha ng Lord ng napakalaking pananampalataya. Biruin mo tayo, bunga lang lahat ni Brother Eddie. Siya lang. Di po ba? Pero mapalad tayo. Binigyan niya tayo ng ganitong pagkakataon na tayo rin ay makasamba na katulad niya sa ating pong Diyos na buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. And then number 5, servant. Ang sabi po dito, kapag po servant, ala po akong naiisip na pinakamainam kundi yung nakasuot ng apron. Kapag po kasi nakasuot ng apron, talagang alam mong magsisilbi siya. O silbidora, kumbaga, makikita po natin doon. So in Marcos chapter 10 verse 45, sabi po rito, ito ay sapagkat ang anak ng tao ay pumarito hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. So makikita po natin sa ating pong mga buhay, tayo po ay tinubos ng ating pong Panginoong Hesus. At ang nakakatuwa po, in John 3:3, tumugon si Jesus at sinabi sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya maaaring makita ang paghahari ng ating pong Panginoon. In Matthew 23 verse 11, so makikita po natin, ngunit higit na dakila sa inyo ang magiging tagapaglingkod ninyo. Kaya nga sabi doon, pag nagsuot daw po tayo ng attire na apron, to Him, greatness come from serving. Giving yourself to help God others. Service keep us aware of others' need, and it stop us from focusing only on ourselves. Jesus came as a servant. What kind of greatness do you seek? Being servant, bilang lingkod ng Panginoon, when your friends, associate, or family members, or even churchmate, do you find easy to criticize and hard to accept? Instead of trying to change them, ask God to help you understand their feelings. Sa halip na i-criticize mo, ang hingi ka sa Panginoon, di mo pwedeng hingin baguhin sila. Kundi ikaw na mismo, nalingkod sa panglingkod na Panginoon, ipanalangin mo na ikaw ay bigyan ng pangunawa. Dahil yung pangunawa na yun, iyon yung magbubuklod ng pag-ibig natin sa ating pong Panginoon. Upang ang iyong kapwa, ang buhay ng bawat isa ay hindi mapariwara. Kundi tulungan natin sila na sila ay ating pong maunawaan sa kanila pong sitwasyon. Amen po? So makikita po natin, ganun ang lingkod ng ating pong Panginoon. Kasi po walang makapagmamalaki sa atin. Lahat po tayo, lahat marumi, lahat po tayo nagkasala. Tama po ba? Po tayo ay biniyayaan at binago lamang ng ating pong Panginoon. In conclusion po, sabi po rito, memorize that verse, Matthew 25, verse 21 and 23. Well done, good and faithful servant. It will give you an ever-ready sermon to share if the occasion arises. But more importantly, it gives us a measuring stick to evaluate our lives before the Lord. Are you doers of God's word and not hearers only? Sabi doon, done. Are you striving to excel at whatever the Lord has entrusted you with? Sabi dito, well. Are you content just to get by, or are you aiming to be a good servant, created to be like God in true righteousness and holiness? Sabi dito, good. Are you being faithful to those things the Lord has put into your life to do? Sabi rito, faithful. Do you live each day with Jesus' attitude that is not to be served, but to serve? Sabi rito, servant. Well done, good and faithful servant. That is the moment in all eternity. I look forward to most when I see face and hear those words. Picture that moment on your minds and make whatever adjustment you need to in your life to ensure that you will one day hear those all-important words from your Lord and Savior, Jesus Christ. Well done, good and faithful servant. Come and share your master happiness. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So tayo po ay malayang makatayo. Natatandaan po ba natin kanina yung sinabi sa atin? Walang reyna, walang prinsesa, walang hari at walang prinsipe. Ang meron dito ay nag-iisang Diyos at ang mga anak ng Diyos na sasamba sa Kanya.
Yung pong ating pong mga kamay, natatandaan po natin, napakaliit po niyan, pero pinapayagan ng Diyos na sumamba sa Kanya sa napalaking niyang Diyos sa ating pong mga buhay. Ang ating mga kamay, ang ating pong mga palad na napakaliit, pinapayagan ng Diyos na sumalo ng napakalaking himala at pagpapala. At ang napakaliit nating pagkatao, kayang likhaan ng Diyos ng napakalaking pagbabago. Amen po? Wala pong mahirap sa ating pong Panginoon. Kung tayo po ay pumunta rito, mayroon po tayong katanungan, mayroon po tayong kabigatan, mayroon po tayong inaasam, hindi po kayo bibiguin ng Lord. Hindi po kayo lalabas dito na yung bigat na dinala nyo kanina rito, lusaw na po yan. Nung kayo ay nakikinig na ng salita ng Diyos kanina, nilusaw na po yan ng ating pong Panginoon. Amen? Sige po, tayo po ay umawit. Huwag nyo pong ipagkait yung inyong mga maliliit na kamay na isamba sa napakalaking Diyos. Ang iyong mga palad na ilahad, na sumalo ng napakalaking himala, pagpapala sa ating pong Panginoon. Ang iyalay ang iyong buhay na kayang bigyan ng napakalaking pagbabago ng ating Panginoon. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. Set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord, your love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, Christ is living in me, serving you for all eternity. Set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Ama naming Diyos na napakabuti, mahabagin at maawain, marami pong salamat sa walang kwentang buhay na nasa amin noon, ngayon ay patuloy mong pinagbigyan, O God, ng buhay na kaya-aya sa iyong harapan. Nilikhaan mo kami, Panginoon, ng panibagong buhay na hindi namin, Panginoon, kayang sukatin, hindi namin kayang tingnan
at walang kaparis ang iyong pagkalikha sa buhay ng bawat isa sa amin. Anong buti mo, Panginoon? Kay bait mo, O Diyos, binigyan mo pa kami ng pagkakataon na ikaw ay mapaglingkuran namin. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin na pumarito. Natuwa ka, O God. Nagala ka sa kanila pong buhay. Napatuloy ang kanila pong mga paa ay nagmamadali paghakbang dito papunta sa lugar na ito upang sambahin ka sa espiritu at katotohanan. You will reward them, O God. Napatuloy ikaw ang nagre-reward sa kanila na ang iyong mga mata, Panginoon, sa bawat pagkilos nila pagpunta rito, hindi mo kinaligtaan, Panginoon, ang kanila pong mga laman ng puso, mga laman ng kanila pong isipan, maging kanila pong mga kabigatan at pangangailangan, walang nakaligtas sa iyo na hindi mo binigyan ng katugunan. Napakabuti mong Diyos sa amin pong mga buhay, napakaibait mong Diyos sa buhay ng bawat isa. Biruin mo, Panginoon, na kami ay ganito lamang, subalit binigyan mo kami ng pagkakataong mapaglingkuran ka. Na ikaw, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, na patuloy nakatunghay sa iyong kalangitan, tuntungan mo lamang ang kalupaan. Subalit kami na walang kwenta ay basura at basura lamang, ay pinagpahalagahan mo ng gayon na lamang. Ibinigay mo pa ang iyong kaisa-isang anak, upang kami, Panginoon, ay matubos sa pagka-embargo kay Satanas. At binigyan mo pa po kami, Panginoon, masaganang buhay. Hindi lamang sa buhay na to, kundi sa buhay na walang hanggan nakalista ang aming pong pangalan sa aklat po ng buhay. Napakahusay mo, Panginoong, magtimpi sa amin pong mga pagkakamali. Ikaw na Diyos, na nais mo, lagi kang nakangiti kapag kami, Panginoon, ay gumagawa ng mabuti at sinusunod ang iyong mga salita. Kahit kami, Panginoon, ay nagpe-fail, patuloy ka pa rin nagiging tapat sa amin. Walang makakatulad sa iyo. Dahil ikaw ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, mabuting Diyos, mapagpagaling na Diyos, mapagpatawad, maibigin, mahabagin, mapagkalinga, patuloy na ang pag-iingat ay patuloy po naming nararanasan. Walang isa man na makapagsasabi sa aming kalagitnaan na kami ay iyong pinagkulang. Dahil ikaw ay tapat na Diyos, ikaw ay mabuting Diyos na hindi nagkakait ng anumang pangangailangan. Sa amin pong kalagitnaan, mayroon po siyang iniinda na sakit karamdaman. Sama-sama po namin itong tinutunaw ng banal at makapangyarihang dugo ng aming pong Panginoong Hesus. Anumang sakit na yun sa baga, we destroy you, Satan, in the name of Jesus. Lumayas ka sa katawan na yan, sa pangalan ng Panginoong Hesus, at nananalangin po kami at nagpapasalamat sa panibagong baga na niligha mo sa kanya pong katawan. We thank you, Jesus, for that miracle, for that healing, O Lord. Patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo at sa isang isip na nagugulumihanan, kinumpleto mo ang kanya pong kapayapaan, ang kanya pong lungkot at sakit, patuloy mong pinawi at pinahid ng pinalitan ng kagalakan. At patuloy, Panginoon, sa nanghihina niyang katawan, matapos niyang marinig ang iyong mga salita, patuloy pinalakas mo ang kanya pong pisikal na pangangatawan. At sa amin pong kalagitnaan, binigyan mo ng panibagong sigla, panibagong buhay ng paglilingkod sa iyo. Malugod ka, Panginoon, tanggapin mo ang mga buhay na to na mag-aalay ng maraming karangalan, kaluluwa sa iyong pangalan. At patuloy, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay patuloy pong ipararanas sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po ang papuri, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aming pong pinakamainam na palakpak sa ating pong Panginoon. Hallelujah! At ang iyong mga palat na yan, sumalo na ng napakalaking himala at pagpapala sa ating pong Panginoon. And you are not the same anymore. Ikaw ay panibagong nilalang na nagsisikhay sa pag-aalab na magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon.
Sa iyo po ang papuri sa pangalan mo aming Panginoong Jesus. Amen and amen.